Ang babae, lagi nang gagaling sa emotions nila. Konting lambing, konting bola, konting say I love you, konting say I miss you. The only time na may consequences ang lalaki is pag, ladies, kayo ang lugi. Dahil nagre-reflect sa inyo kung paano kayo sa relasyon o kung paano kayo bilang tao. Why? Kung ano-ano ang ginagawa nila kahit nasa relasyon sila. Nandyan yung nagpapapansin sa TikTok, sumasayaw ng sexy. Pero ang totoo, kayang ma-inspire ng lalaki kahit walang babae sa buhay niya. Alam mo, ang isang matinong babae, hindi na nag-entertain niya ng kahit na sinong lalaki. Kasi nire-respeto niya yung partner niya, hindi lang pag nandyan yung partner niya, lalo na when he is not around. Mas maingat nga siya pag wala yung partner niya sa tabi niya. Pinoprotektahan niya yung pangalan nito, yung relasyon nila, hindi siya naghahanap ng attention sa iba. Nakafocus lang siya kung ano yung meron siya. Mahirap hanapin ng babaeng ganyan. Only the real ones ang makakakita ng value niya. Only the real ones ang makaka-appreciate sa kanya. Minsan nasa yun na yan eh. Eto mga ladies, tandaan nyo, kung ano man yung kinikilos nyo while you are in a relationship or kahit single kayo, it always reflects on you. Kung paano kayo pumili, kung paano kayo magdesisyon sa buhay, kung paano nyo piliin ang isang bagay, kung paano kayo pumili ng isang tao. Kaya kung let's say for example, nasa in a relationship ka na at maharot ka pa rin or naglalandi ka pa rin, it reflects on you kung sino ka sa relasyon. At nagre-reflect din yun sa lalaki na pinili mo. Ang mga tao iisipin is hindi mo pinapahalagaan yung relationship mo, or maybe with some other women isipin nila na hindi ka na masaya sa relationship mo kaya ganyan. Ang mga babae usually sinusuportahan ng kapwa niya babae kahit mali. Women empowerment, di ba? Ito rin yung reason kung bakit hindi nagtatagal ang isang relasyon. Dahil sa mga kaibigan nilang babae na kinukonsinte ang kanilang ginagawa. Dahil akala nila they have the power. Well, totoo naman, ang karamihang babae may power talaga sa society. Dahil babae sila, iniingatan, inaalagaan, at higit sa lahat, pinoprotektahan. Pero, ang hindi nila alam, may expiration yun. Na-expire yun the moment na makita or malaman lahat ng kalalakihan na hindi ka karapat-dapat sa isang relasyon. Na kahit anong ganda mo, binabase pa rin ng mga karamihan lalaki ang pakikipagrelasyon sa babae base sa ugali ng babae. Dahil syempre kaming mga lalaki, ayaw namin ng sakit ng ulo most of the fucking time. At ayaw namin na mag-reflect sa aming pagkatao or sa aming pagkalalaki or sa aming relasyon yung mga babae na pipiliin namin. Lalo na kung yung babae pinili namin hindi faithful sa amin or hindi loyal sa amin. Kasalanan ng lalaki na pinili ka niya, huwag kang mag-alala. Pero kasalanan mo na hindi ka nagbago nung nasa relasyon ka na. Ladies, kahit na sabihin natin maraming lalaki nagkakandara pa sa'yo, hindi ibig sabihin nun jojowain ka or ibibigay yung relasyon na gusto mo. No, it's not. Huwag kayong delusional na karamihan ng lalaki bibigyan kayo ng relasyon, because it's the other way around. Karamihan ng lalaki gusto kayong banatan, bembangin, tirahin, pero hindi ibig sabihin nun bibigyan kayo ng relasyon na gusto nyo. Maliwanag? Kaya ladies, stop being delusional. Kung ayaw nyo nitong lalaki na to, nakarelasyon nyo, makipaghiwalay kayo. Hindi nyo pwedeng gawing excuse na malamig siya, busy siya sa trabaho. Lahat naman ng yon ikaw ang nakikinabang. Kung busy siya dahil sa trabaho, because kadalasan ayaw ng lalaki na maging pabigat sa relasyon at lalo na sa buhay ng babae. Ginagawa ng lalaki yon because we are designed to provide and to protect. Sa pamamagitan ng aming pagsisipag sa trabaho, pag nakamit namin ang aming pangarap, it will also reflect on you. Na pwedeng kahangaan ka ng karamihang babae dahil pwedeng isipin nila na na-inspire mo ang isang lalaki or na-inspire mo ang iyong jowa or ang iyong asawa. Pero ang totoo, kayang ma-inspire ng lalaki kahit walang babae sa buhay niya. Dahil ang lalaki, kadalasan, ang gusto lang naman talaga ay bumembang or tumira. Because we are designed to procreate bilang lalaki. We are not designed to please you, pasayahin ka palagi, ilagay ka sa pedestal. Okay? Kaya nga, ewan ko sa inyo ladies, bakit naiinis kayo na busy ang jowa nyo? Yeah, I know! Gusto nyo ng kasama kami? Gusto nyo na ng emotional connection? Yun din naman ang mali ng mga lalaki kadalasan. Pero lagi nyo tatandaan, nung wala kami sa buhay nyo, nakakasurvive kayo. Hindi kayo nasasaktan, masaya kayo. Tapos nung dumating kami sa buhay nyo, dahil hindi kami kumukonek sa inyo, ngayon kami na ang problema nyo.
Hindi ganun, ladies. Dapat intindihin nyo lahat ng ginagawa namin ay para sa inyo or para sa atin. Gets? Hindi yung para sa kanya lamang or hindi yun para sa ikabubuti niya lamang, kundi para sa inyong dalawa yun. Kaso kadalasan, ang babae nagbabase sa kanilang nararamdaman. They are ruled by their emotions, kaya kadalasan nagdidesisyon sila ng mali. Ano nangyayari? Kung ano-ano ang ginagawa nila kahit nasa relasyon sila. Nandyan yung nagpapapansin sa TikTok, sumasayaw ng sexy, nagsusuot ng sexy, nag-i-entertain ng lalaki. Tandaan nyo, it reflects on you bilang babae. Pero alam natin at alam nyo deep down na kahit isang lalaki lang ang magbigay sa'yo ng enough na attention at yung pa yung lalaki na gusto mo, you will never ever fucking do that. Tama? Pero dahil sa mundong ginagalawan natin, karamihan ng babae ginagaya ang kapwa nila babae. Uulitin ko, ladies, kayo ang lugi dahil nagre-reflect sa inyo kung paano kayo sa relasyon o kung paano kayo bilang tao. Why? Kasi kahit pumili ka ng lalaki na walang trabaho or palamunin or talagang bad boy lang kasi na-stimulate emotion mo, it also reflects on you. Sa lalaki walang dating yon. Gets? The only time na may consequences ang lalaki is pag hindi siya nagsumikap sa buhay niya. Pero ikaw, babae ka, pumili ka ng gagong lalaki at nasa matino ka ng relationship, nagloko ka pa, both reflects on you. Parehas magre-reflect sa'yo yung ganon. Kaya ladies, pag nandyan na yung lalaki na talagang nakikita nyo, na talagang binibigay ang karamihan na gusto nyo at pinoprotektahan kayo, pero ang reason lang is busy siya, then mag-isip-isip ka bago mo lokohin siya. Dahil tandaan mo, yung mga ganong lalaki, bibihira mo lang makikita or pwedeng bihira mong makarelasyon sila. Dahil usually, yung mga ganong lalaki na may resources, gwapo, matangkad, maganda katawan, ay usually hindi nagko-commit. Kaya kung nandyan ka sa ganyang sitwasyon na may lalaki ka na handang magbigay ng mga pangangailangan mo, tall, dark, and handsome, and at the same time rich, then mag-isip-isip ka. Para naman sa mga lalaki, tandaan nyo mga ropa, ang babae lagi nang gagaling sa emotions nila. Konting lambing, konting bola, konting say I love you, konting say I miss you, konting say ang ganda mo ngayon, or konting compliment, they feel good na. Pag yun hindi nyo pa nagagawa, putang ina, may depresya ka na, ropa. Huwag mong sabihin busy ka, huwag mong sabihin na ginagawa mo to para sa'yo, para sa inyong dalawa, kung yung mga simpleng bagay hindi mo nabibigay sa kanya. Yung compliment na araw-araw niyang hinihintay pagising pa lang, yung atensyon na kahit sandali ka lang makausap, ibigay mo. Mahirap ba para sa iyo yun, ropa? Kung ang gusto lang naman ng babae ay kumunik sa'yo? Pero tandaan nyo mga ropa, lahat ng sobra ay hindi maganda. Kaya nga, hindi mo rin pwedeng ibigay ang lahat ng atensyon mo sa kanya. Kaya mga ropa, lagi ko sinasabi na mag-ingat kayo sa pagpili ng EA. Dahil magre-reflect din sa inyo kung paano kayo pumili or magdesisyon pagdating sa relasyon. Maliwanag? Ano tayo gawin natin dito mga ropa? Pagdating sa relasyon, kailangan magtino ng babae, at sa lalaki, kailangan pumili ka ng matinong babae. I know, may mga bagay na hindi mapipigilan pag ginusto ng babae, lalo na pag gusto niya magloko. Pero tandaan mo, hindi lahat ng iyon ay kasalanan mo bilang lalaki. May kasalanan ka lang dahil nagkamali ka sa pagpili sa kanya. Pero tandaan mo, mas lugi siya pagtagal ng panahon dahil ikaw, kaya mong kumuha ng masigit sa kanya. Pero siya, pwede bang makakuha siya ng masigit sa iyo, ropa? Kadalasan ng lalaki, gagamitin lang siya at iiwanan siya. Kaya nga natatanghan ako sa lalaki na tinutuluyan yung mga babaeng nasa relasyon o yung mga babaeng may asawa na. Dahil kadalasan, yung mga ganung babae, tandaan nyo, magloloko pa rin sila, ropa. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.